Sa panahon natin ngayon na masyado nang mabilis ang pag-usbong ng teknolohiya, na kung saan ay isang pindot mo lang, ay agad mo nang malalaman kung ano ang mga sagot sa mga bagay na gusto mong alamin. Halimbawa na nga ay kung ikaw ay naghahanap ng mga paraan kung paano ka ba yayaman, hindi ba ay isang research mo lang sa internet at agad mo nang malalaman ang sagot. Pero alam mo bang hindi lang sa mga sikat na financial expert or mga financial literacy book mo malalaman kung paano ka ba yayaman at unlad sa buhay, kundi malalaman mo rin ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Dahil ang Biblia ay naglalaman din ng mga katuruan na naukol hindi lamang sa paghubog ng ating spiritual na ugnayan sa Diyos, kundi masusumpungan mo rin dito ang mga katuruan sa kung paano ka ba dapat mamuhay para ikaw ay magtamo ng kasaganahan at ng kaunlaran sa iyong buhay. Kaya ngayon ay ating tatalakayin ang 5 mga talata sa Biblia na nagsasaysay ng mga konteksto na naukol sa tamang mga paraan kung paano ka ba magkakamit ng kayamanan at ng kasaganahan sa iyong buhay. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Sa ating talata number 1, Marcos Kapitulo 11, 23 hanggang 24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka, mapasugba ka sa dagat, at hindi magalinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kanyang makakamtan yaon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong matatanggap. Dito ay malinaw na sinasabi ni Jesus na kahit ano paman ang iyong hingin sa panalangin, basta't sumampalataya ka, at maniwala na ito ay mangyayari at iyong matatanggap, ay iyo nga itong matatanggap. Kaya kung ikaw man ay naghahangad ng kasaganahan at kaunlaran sa iyong buhay, ay maniwala ka na ito ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos, basta't ito ay iyong hihingin at ipananalangin, at sumampalataya ka na ito ay iyong matatanggap, ay umasa ka na ito ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Dahil sabi nga ni Jesus, na kahit ang bundok man ay naisin mong ilipat sa dagat, ay magagawa mo itong mailipat sa dagat. Basta ikaw ay sumampalataya na mangyayari ito, ay mangyayari nga ito. Sa talata number 2, Kawikaan 15:6, sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan, ngunit sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. Malinaw na binabanggit sa talata, na sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan, at sa pakinabang naman ng masama, ay kabagabagan. Dito ay inilalarawan ng kawikaan, na kung ikaw ay magiging mabuti, at matuwid, ay ikaw ay magkakaroon ng maraming kayamanan. At kung ikaw naman ay gagawa ng masama, ay kabagabagan, or maraming stress at problema ang iyong sasapitin, dahil ang Diyos ay pag-ibig, at siya ay puspos ng kabanalan at ng katuwiran. Kaya naman kung ikaw ay magiging matuwid, at gagawa ng kabutihan dito sa ating mundo, anupat ikaw ay kanyang pagpapalain, hindi lang dito sa lupa, kundi maging sa kanyang kaharian sa langit. Ngunit kung ikaw naman ay gagawa ng kasamaan, at ng maraming paglapastangan sa Diyos, ay kabaligtaran ang iyong kakahinatnan. At sa talata number 3, Kawikaan 10:22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman, at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Dito sa talata, ay malinaw na binabanggit na ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman, at hindi siya nagbibigay ng anumang kapanglawan or ng anumang kasakunaan sa lahat ng nagsisiibig sa Kanya, dahil nalalaman ng Diyos kung ano ang makabubuti sa atin, at kung ano ang hindi. Kaya naman, hindi lahat ng ating kahilingan ay Kanyang ibibigay, lalo kung alam niyang ito'y maaari mong ikapahamak. Sa halip, ay bibigyan ka niya ng mga bagay na magtuturo sa iyo kung paano ka magiging mabuti at mapagpakumbaba, na may pananampalataya sa kanyang walang hanggang kapangyarihan, dahil sabi pa nga sa kasulatan, na hindi titiisin ng Panginoon na magutom ang kaluluwa ng matuwid, ngunit kanyang itinatakwil ang nasa ng masama. Dahil alam ng Diyos kung ano ang talagang mas mahalaga na dapat niyang ibigay sa iyo, kaya kung sa tingin mo ay mayaman ka na, kung ikaw ay may mga material na bagay na nakikita mo dito sa lupa, ay diyan ka nagkakamali. Dahil ang totoong yaman sa mundo, ay nasa mga bagay na hindi mo halos napapansin, kagaya ng iyong paghinga, ng iyong mga mata, na nakakakita ng mga magagandang bagay dito sa mundo. At ng iyong mga paa, na nagagamit mo, upang makapunta sa anumang lugar na iyong naisin, ang pagsikat ng araw, at ang tanglaw ng buwan. Hindi ba't lahat ng ito ay isang yaman,
na hindi mo kayang tumbasan ng kahit gaano man kalaking salapi na mayroon ka dito sa mundo. Sa talata number 4, Kawikaan 10:4. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan, ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. At dito ay malinaw na tinutukoy na ang kamay ng masipag ay yumayaman, ngunit ang kamay ng isang tamad ay nagiging dukha. Dahil ang taong masipag ay sumasagana sa lahat ng bagay, kung paano sinabi sa talata ng Magandang Balita Biblia, mga Kawikaan 12:11-13. Ang taong masipag ay sagana sa lahat. Ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Bagamat malinaw na binabanggit ito sa Biblia, ay marami pa rin ang hindi naniniwala. At kung isa ka sa mga ito, ay maaaring kailangan mong basahin ang nilalaman sa talata ng Mateo. Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin? O, ano ang aming inumin? O, ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sinasabi sa talata na kinakailangan mong hanapin una ay ang kanyang kaharian, ikalawa ang kanyang katuwiran. Pagkatapos mong gawin ito, lahat-lahat na ng mga bagay na iyong hingin ay pawang idaragdag niya sa iyo. At sa ating ikalimang talata, Mateo 7:7. Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo, at kayo'y mga kasusumpong, magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. At ito ang isa sa mga batas na nasa Biblia, na kung iyong susundin ay iyong makikita ang sagot sa iyong mga tanong, at iyong makukuha ang gustong mong makuha, at magbubukas sa iyo ang napakaraming mga oportunidad na hindi mo dati makita, dahil ang Diyos ay totoong hindi marunong magsinungaling. Kaya kung ipananalangin mo at hihilingin sa Kanya na ikaw ay pagyamanin niya, basta ito ay iyong paniwalaan, at manalig ka na ito ay iyong makakamtan, ay iyo nga itong makakamtan. Dahil sabi pa nga sa Mateo, o anong tao sa inyo, ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay, o kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas. Kung kayo nga, bagaman masasama ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihini sa Kanya. At iyan ang mga talata sa Biblia na nagsasaysay ng mga kaalaman na naukol sa kung paano ka magkakamit ng saganang buhay at yaman dito sa mundo. Ngunit paalala, hindi lang dapat dito nakatuon ang ating kaisipan, dahil tandaan mo na ang lahat ng mga material na bagay, at pera na mayroon ka, ay pansamantala lamang, at hindi ito mananatili kailanman, kaya mahalaga na mas ituon natin ang ating isip sa mga kayamanan na nasa langit, dahil doon ay hindi ito mananakaw or masisira man, kung paanong sinabi sa Korinto. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. At dito nagtatapos ang ating video, at sana ay marami kang natutunang aral dito sa video na ating tinalakay ngayon. Maraming salamat sa iyong panonood and God bless.